Magandang umaga po. Happy Father's Day. Happy Father's Day po. Okay. Okay, let's pray together. Tayong lahat po ay manalangin. Dear worship friend, gracious Father, Mahal naming Ama na mahabagin at mapagpala, thank you for saving us from sin and eternal destruction. salamat po sa pagliligtas sa amin mula sa kasalanan at wala hanggang pagkawasak. Thank you for guiding our Christian life until now. Salamat po sa pagpapatnubay sa aming buhay Kristiyano magpahanggang ngayon. By the grace of God, we got the salvation and also we live our Christian life. Sa magitan ng biyaya ng Diyos, kami po ay nagkaroon ng kaligtasan at nabubuhay sa aming buhay Kristiyano. So please allow more grace so that we can live our remaining life for the glory of God. Kaya paintulot mo po ang higit na iyong biyaya upang magawa naming mabuhay sa aming natitirang buhay. And this time, by the grace of God, we can learn the Word of God. At sa oras nito, sa biyaya ng Diyos, mapag-aaralan namin ang salita ng Diyos. Please teach and guide us through the Word of God. Pakiusap, turuan niyo po kami at patnubayan sa salita ng Diyos. Let us understand your will through the Word of God. Nawa po maunawaan namin ng iyong kalooban sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Let us have more power and wisdom through the Word of God. Magkaroon nawa kami ng higit na kapangyarihan at ng karunungan sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Please allow all your grace to all attendants. Pakiusap, ipahintulot mo po ang iyong higit na biyaya sa lahat ng mga dumalo. This time from start to the end, we only rely on your mercy and gracious. Sa oras nito, magmula sa simula hanggang sa matapos, nagtitiwala lamang po kami sa iyong habag at biyaya. We pray in Jesus' name. Idinadalangin po namin ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Okay, let's open to the Bible, 2 Timothy chapter 3. Buksan po natin sa ating Biblia, 2 Timoteo chapter 3. Chapter 3 verse 1. Chapter 3 verse 1. Verse 1 hanggang 5. Verse 1 hanggang 5. 2 Timothy chapter 3 verse 1 hanggang 5. Okay. Basahin po natin ng sabay-sabay. Ngunit unawain mo ito na sa mga huling araw ay darating ang mga panahon ng kapigatian sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa kanilang sarili, maibigin sa salapi, mayayabang, mga mapagmalaki, mapanlait, suwail sa mga magulang, mga walang utang na loob, walang kabanalan, walang katutubong pag-ibig, mga walang habag, mga mapanirang puri, mga walang pagpipigil sa sarili, mababangis, mga hindi maibigin sa mabuti, mga taksil, matitigas ang ulo, mga palalo, mga maibigin sa kalayawan sa halip na mga maibigin sa Diyos, na may anyo ng kabanalan, ngunit tinatanggihan ng kapangyarihan nito. Lumayo ka rin naman sa mga ito. Okay. We are learning 2 Timothy. Tayo po ay nag-aaral ng 2 Timoteo. So today, let's learn chapter 3. Kaya ngayon po, pag-aaralan natin yung chapter 3. First one says, in the last days, perilous times will come. Sinasabi po na sa huling mga araw, darating po yung panahon ng kapigatian. As we know, we are living at the end of age. Gaya ng ating nalalaman, nabubuhay na po tayo sa katapusan ng panahon. Why there are perilous time at the end of age? Bakit po merong mga panahon ng kapigatian sa katapusan ng panahon? Because Satan more greatly works at the end of age. Dahil sa Satanas po ay mas malakas na kumikilos sa panahon ng katapusan ng panahon. Last time we learned, right, the snare of Satan. Nung nakaraan po, napag-aralan natin yung mga bitag ni Satanas. Satan developed many kind of a snare
to stumble our Christian life. Si Satanas po ay naglungsad ng napakaraming mga pakana po. Satan also knows his time is not so much remain. At nalalaman din po ni Satanas na hindi na po ganun karami yung kanyang oras. That's why Satan also try his best to hinder the works of salvation. Kaya sinusubukan ni Satanas yung kanyang mga kaya upang mahadlangan po yung gawain ng kaligtasan. Satan try his best to hinder our Christian life. Sinusubukan ni Satanas na hadlangan yung ating buhay Kristiyano. Because he knows his time is not so long remain. Dahil nalalaman niya na yung kanyang hindi na po ganun katagal yung kanyang oras. That's why he makes people commit a sin, right? Kaya ginagawa niya po na yung mga tao po ay magkasala. That's why from verse 2, right, says, what sins will prevail at the end of age. At sinasabi po na magmula sa verse 2, kung ano po yung mga kasalanang magiging laganap sa katapusan ng panahon. So, there are 19 sin here, right? Meron pong 19 nakasalanan po dito. So if you look at carefully all these sins, especially our time, all these sins are very prevalent. Lalo-lalo na kapag titingnan niyong mabuti yung lahat ng mga kasalanang ito, sa ating panahon po yung mga kasalanang ito ay laganap na laganap. So, we can know that, right? Our time is really the end of age. Kaya malalaman natin yung panahon natin ngayon ay talagang katapusan ng panahon. So, let's think about this sin. Kaya pag-isipan po natin yung mga kasalanang ito. Verse 2, for men will be lovers over themselves. Sa verse 1, ang mga tao ay magiging maibigin sa kanilang sarili. First sin, right? First sin, lovers over themselves. Unang kasalanan, magiging maibigin sa kanilang sarili. Our time, right? More and more people become selfish, right? Diba sa ating panahon po, mas dumaraming tao po yung nagiging makasarili. Tama po ba? Until Philippines better than Korea. Hanggang sa ngayon po, yung Pilipinas po ay mas mainam kaysa sa yung Pilipinas ay mas mainam sa Korea. Philippines like the family gathering. Right? Sa Pilipinas, mayroong pagtitipon ng pamilya. But in Korea, the more the selfish than the Philippines. Pero sa Korea po, mas makakasarili po doon kaysa sa Pilipinas. So it happened our time. Kaya nangyayari po ito sa ating panahon. But as a saved Christian, we need to be different from the people in this world. Pero bilang mga ligtas na Kristiyano, kailangan nating maging iba mula sa mga tao ng sanlibutan ito. So verse 5 says, right? From such people turn away. Kaya sinabi ng verse 5 sa dulo po, lumayo ka rin naman sa mga ito. Even though the people in this world at the end of age, right, become like this, we need to be different from them. Kahit na yung mga tao ng sanlibutan ito ay nagiging ganito sa panahong ito, kailangan po nating lumayo mula sa kanila. Christian need to live opposite way of this, right? Kaya po yung mga ligtas na Kristiyano kailangan nilang mabuhay sa kabaliktarang pamumuhay gaya nito po. We shouldn't be selfish, right? Kaya dapat na hindi tayo maging makasarili. If we are selfish, if we have a selfish mind, we cannot follow the Lord. Kung tayo po ay merong pusong makasarili, hindi tayo makakasunod sa Panginoon. Okay, you check here. Let's open Luke chapter 14. Markahan niyo po dito. Punta tayo sa Lucas chapter 14. Luke chapter 14. Luke 14:26. Lucas chapter 14 verse 26. 14:26. Basahin po natin ng sabay-sabay.
Kung ang sino man ay lumalapit sa akin at hindi napuput sa kanyang sariling ama, ina, asawang babae, mga anak, mga kapatid na lalaki, at mga kapatid na babae, at maging sa kanyang sariling buhay ay hindi maaaring maging alagad ko. It looks so strange, right? Strange word. Parang kakaibang salita po ito, di ba? You said, right? Jesus said, Sinabi po ni Jesus, you have to hate your family. kailangan mong mapuot sa iyong pamilya. You have to hate yourself. Kailangan mong mapuot sa iyong sarili. Some people, that's why they say, I don't want to believe in Jesus. Kaya may mga tao po, sinasabi nila, ayokong maniwala kay Jesus. He said, you have to hate our family. Sinasabi niya, kailangan nating mapuot sa ating pamilya. Of course, we shouldn't hate our family, right? Siyempre po, dapat na hindi tayo mapuot sa ating pamilya. We need to understand. Kailangan po natin itong maintindihan. What it means, hate his father, mother, wife, and children, brothers and sisters. Kaya ano po yung ibig sabihin, napupuot sa kanyang sariling ama, ina, sawang babae, mga anak, mga kapatid, lalaki at babae. When we try to follow the Jesus, sometimes our family can hinder following Jesus, right? Kapag sinusubukan po nating sumunod kay Jesus, minsan po yung pamilya po natin yung nagiging hadlang upang hindi tayo makasunod. Di ba po? Then you have to overcome them, right? Kung gayon, kailangan nyo po silang madaig. Even though they don't want you follow Jesus, you have to follow Jesus, right? Kahit na ayaw nilang ikaw ay sumunod kay Jesus, sumunod ka pa rin kay Jesus. Matthew chapter 10. Mateo chapter 10. Matthew chapter 10, verse 37. Mateo chapter 10, verse 37. Chapter 10, 37. Also, basahin po natin ng sabay-sabay. Ang umiibig sa ama o sa ina ng higit kaysa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. At ang umiibig sa anak na lalaki o anak na babae ng higit kaysa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Right, we have to love the Lord more than any other one. Kailangan po nating ibigin ang Panginoon ng higit kaysa kaninumang bagay. Of course, we have to love father and mother, right? Siyempre, kailangan nating ibigin yung ama at ina. Today, Father's Day, we have to love father, right? Ngayon po, Father's Day, kailangan nating ibigin yung ama. But which one we have to love more, right? Pero sino po yung higit nating iibigin? We have to love the Lord more than any other thing. Kailangan nating higit na mas ibigin ng Panginoon higit kaysa lahat ng bagay. So hate father and mother mean, we have to love the Lord the most. Kaya ang ibig sabihin ng napupuot sa kanyang ina o sa kanyang ama ay yung ibigin yung Panginoon ng higit. Even it's right, verse Luke chapter 14, 26. Go back. Balikan po natin yung Lucas chapter 14, verse 26. Even if anyone comes to me and does not hate his own life also. Sinabi dito, kung sino man ay lumalapit sa akin, hindi napupuot, maging sa kanyang sariling buhay. It said also, right, we have to hate ourselves. Sinabi din dito, kailangan nating mapuot sa ating sarili. To follow Jesus, right? Upang makasunod kay Jesus. Di ba It po? also doesn't mean we have to hate ourselves. Hindi rin ito nangangahulugan. Kailangan nating mapuot sa ating sarili. Because we have to love ourselves. Siyempre, kailangan nating ibigin yung sarili natin. Because we are so precious one before God. Dahil tayo ay napakahalaga sa harapan ng Diyos. But when you follow the law, sometimes our flesh hinder following Jesus. Pero kapag sumusunod tayo kay Jesus, minsan yung laman po natin yung nagiging hadlang sa hindi pagsunod kay Jesus. Matthew 16. Matthew 16, verse 24. 16, verse 24. Matthew 16:24. So, basahin po natin ng sabay-sabay. Pagkatapos ay sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, kung ang sino man ay ibig sumunod sa akin,
tanggihan niya ang kanyang sarili at pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. If anyone desires to come after me, let him deny himself. Right? Kung ang sino man ay ibig sumunod sa akin, tanggihan niya ang kanyang sarili. We have to deny ourselves. Kailangan nating tanggihan yung ating sarili. We still have our own desire, our own thought, right? Meron pa rin tayong sarili nating pagnanais, sarili nating kaisipan. We still have our own will. Meron pa rin tayong sariling kalooban. But our right doesn't want to follow Jesus, right? Pero yung ating ayaw po nitong sumunod kay Jesus. That's why we have to deny ourselves. Kaya kailangan nating tanggihan yung ating sarili. So denying ourselves is the hate. Denying ourselves is hating ourselves. Pero yung pagtanggi sa ating sarili ay yung pagkapuot sa ating sarili. But by nature we have a selfish mind, selfish heart. Pero sa likas, meron po tayong pusong makasarili. You know what's this year our slogan? Alam niyo po kung ano po yung slogan ng taong ito sa natin? 2020 po ano slogan? Ano po yung slogan? Love one another, right? Kayo magmahalan sa isa't isa. That's why whenever we take a picture, we love one another, right? Kaya sa tuwing nagpipicture po tayo, love one another. To remind. Para alalahanin po ito. Let's remind John chapter 13. John chapter 13. John chapter 13, verse 34. 13 verse 34. Basahin po natin ng sabay-sabay. Isang bagong utos ang sa inyo'y ibinibigay ko, na kayo'y magmahalan sa isa't isa, kung paanong minahal ko kayo, magmahalan din kayo sa isa't isa. It's a new commandment, right? Ito po yung bagong utos. Our Lord gave this new commandment to us. Ang Panginoon ay nagbigay sa atin ng ganitong bagong utos. After salvation, we have to practice love of one another, right? Pagkatapos ng kaligtasan, kailangan nating isagawa po yung ibigin ng isa't isa. Sometimes our selfish mind can hinder practicing the love of one another, right? Pero minsan yung puso nating makasarili, ito po yung nagiging hadlang para hindi natin magmahalin ng isa't isa. If we are selfish, we cannot do love of one another, right? Kung tayo ay makasarili, hindi natin magagawang magmahalan sa isa't isa. Matthew 22. Mateo chapter 22. How much we have to love one another? Gaano po natin lubos na dapat ibigin ng isa't isa? 22 verse 39. 22 verse 39. Matthew 22:39. Basahin po natin ng sabay-sabay. At siya'y lumabas at pumaroon, gaya ng kanyang nakaugalian, sa bundok. Matthew 22:39. Okay? Matthew 22:39. Sorry po. Okay? Okay po. Basahin po natin ng sabay-sabay. At ang pangalawa ay katulad nito, ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. You shall love your neighbor as yourself. Ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. It's easy, right? We love ourselves. Right? Mas madali pong ibigin yung ating sarili, di ba po? But it's not easy. Love other. Pero hindi po madali na ibigin yung kapwa. It's not easy. You love your neighbor as yourself. Hindi po madaling ibigin ng iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. But we have to practice. Pero kailangan po natin itong sanayin. We have to love one another as yourself. Kailangan nating ibigin yung yung isa't isa gaya ng iyong sarili. So to practice the love of one another, we have to seek the profit of other rather than profit of ourselves. Kaya para maisagawa po yung magmahalan sa isa't isa, kailangan po nating hanapin yung magiging kapakinabangan ng iba kaysa sa kapakinabangan ko. 1 Corinthians chapter 10. Unang Korinto chapter 10. 1 Corinthians chapter 10, 24.
Unang Korinto chapter 10 verse 24. Chapter 10, 24. Also, basahin po natin ng sabay-sabay. Huwag hanapin ng sinuman ang kanyang sariling kapakanan, kundi ang kapakanan ng iba. So, let no one seek his own, but each one the other's well-being. The other's well-being. Huwag hanapin ng sinuman ang kanyang sariling kapakanan, kundi ang kapakanan ng iba. Do you seek the other's well-being? Hinahanap niyo po ba yung kapakanan ng iba? Or you just seek your own profit? O hinahanap mo lamang ang iyong sariling kapakinabangan? You have to overcome selfishness to love one another. Kailangan po nating papagtagumpayan yung pagiging makasarili. Usually we will love receiving than giving, right? Kadalasan po ay mas gusto nating Receiving than giving. tumanggap kaysa magbigay. If somebody give us something to you, you like, right? 'Di ba kapag merong isang taong nagbigay sa iyo, gusto mo ito. But Christian need to change the mind. Pero yung mga Kristiyano kailangan nilang baguhin yung ganitong kaisipan. We need to become the giver rather than receiver. Kailangan nating maging mapagbigay kaysa tumanggap. Gawa chapter 20. Gawa 20 35. 20 verse 35. Gawa 20 verse 35. Basahin po natin ng sabay-sabay. Sa lahat ng bagay ay ipinakita ko sa inyo na sa ganitong paggawa ay dapat tulungan ang mahihina at alalahanin ang mga salita ng Panginoong Hesus na mismo ang nagsabi, higit na mapalad ang magbigay kaysa tumanggap. It's the word of the Lord, right? Ito po yung salita ng Panginoon. He said it is more blessed to give than to receive, right? Sinabi po, higit na mapalad ang magbigay kaysa tumanggap. If you want to be blessed, you try to become giver. Kung gusto mong maging mapalad, subukan mong maging mapagbigay. So even small thing, you need to try to practice give. Kaya kahit na maliit na bagay, kailangan nyo pong sanayin na magbigay. It's really way you can be blessed. At ito rin yung talagang paraan para ikaw ay maging mapalad. I experienced before when I was in former church. Naranasan ko po dati nung ako po ay nasa aking dating church. We could preach the gospel to new place. Nagawa namin ipangaral yung ebanghelyo sa bagong lugar. It's a very far place. At yan ay napakalayong lugar. But at that time we preached the gospel to separate different two place. Subalit sa panahong iyon, nagawa naming sa dalawang lugar po, mag-evangelize sa dalawang lugar. But two place, their attitude was completely different. Pero sa dalawang lugar na ito, yung kanilang pag-uugali po ay magkaiba. One place, even though I and many brothers and sisters go there and preach the word of God, they don't give any water. Sa isang lugar, kahit na si pastor at yung ibang mga kapatid, pinapangaral nilang ebanghelyo, hindi po sila nagbibigay kahit na tubig. It takes over 2 hours distance. At inaabot po yun ng halos 2 oras na distansya. And after the sermon, we need to eat something, right? At pagkatapos ng sermon, di ba kailangan pong kumain? Because we came from a place. Dahil nanggaling po kami sa malayo. But
they don't have a heart to give any food. Pero wala po silang puso na magbigay ng kahit anong That's why pagkain. we have to bring our own food. Kaya kailangan namin magdala ng aming sariling pagkain. But the other place was completely different. Pero sa isang lugar po, kabilang lugar, mas iba po. Even I know they are not. They are also difficult life. Sila din po nasa mahirap na buhay. But even small thing, they try to serve. Pero kahit na maliit na bagay, sinubukan po nilang maglingkod, magbigay. Which place will be was blessed? Kaya anong lugar po yung pagpapalain? Of course, the first place, the gospel does not enter anymore. Pero kaya sa unang lugar, yung ebanghelyo po hindi po papasok. The first place doesn't become the mission branch. At yung unang lugar po, hindi siya naging mission branch. But the other place become mission branch, and the end become church. Yung isang lugar sa huli po, naging mission branch, at sa huli, naging church. Right? It's true, right? This word, right? Kaya naging totoo po yung verse na ito, di ba po? It is more blessed to give than to receive. Higit na mapalad ang magbigay kaysa tumanggap. So, love one another also. We have to love first. Kaya, magmahalan sa isa't isa, kailangan din muna nating tayo muna yung unang magmahal. But we want to receive a love, right? Pero gusto natin tayo yung tumanggap ng pagmamahal. Why brothers and sisters don't love me? Bakit hindi ako iniibig ng mga kapatid? When I go to church, I feel nobody love me. Pag pupunta ako sa church, pakiramdam ko para bang walang umiibig sa akin. Some people complain, right? Pagkatapos may mga tao nagrereklamo po, di ba? You try to love first the others. Subukan mo munang ibigin mo yung iba. Then you can be more blessed. Kung gayon ikaw ay higit na magiging mapalad. So, try to practice first. Kaya subukan niyo pong sanayin ito. So, to love one another, we have to do everything with love. Kaya upang magmahalan si Santa, kailangan natin gawin ang lahat na may pag-ibig. 1 Corinthians chapter 16. First Corinthians 16, verse 14. Unang Korinto chapter 16 verse 14. First Corinthians 16 verse 14. Basahin po natin ng sabay-sabay. Lahat ng inyong ginagawa ay gawin ninyo sa pag-ibig. Right? Let all that you do be done with love. Lahat ng inyong ginagawa ay gawin ninyo sa pag-ibig. So whatever we do, we have to do with love. Ano man yung ating ginagawa, gawin natin sa pag-ibig. So in church, especially in church, we have to do our ministry with love. Lalo na po sa church, kailangan natin gawin yung ating paglilingkod na may pag-ibig. We have to serve the brothers and sisters with love. Right? Kailangan nating paglingkuran yung mga brothers and sisters na may pag-ibig. Even our speech, our acts should be done with love. Maging yung ating mga pananalita at mga gawa dapat na isagawa ng may pag-ibig. So we need to be careful in our speech and our act. Kaya kailangan nating maging maingat sa ating mga pananalita at mga kilos. If we have the love, we will be automatically be careful. Kung meron tayong pag-ibig, automatic na tayo'y magiging maingat. Romans chapter 14. Romans 14, verse 15. Roma chapter 14, verse 15. Romans 14, verse 15. Also, basahin po natin ng sabay-sabay. Kung dahil sa pagkain na inasaktan ng kalooban ng iyong kapatid, hindi ka na lumalakad ayon sa pag-ibig. Huwag mong ipahamak dahil sa iyong pagkain ang mga taong alang-alang sa kanila ay namatay si Kristo. If your brother is grieved because of your food, you are no longer walking in love. Kung dahil sa pagkain ay nasasaktan ng kalooban ng iyong kapatid, hindi ka na lumalakad ayon sa pag-ibig. What's food here? Anong pagkain po yung nandito po? In the early church, right? There are
people who worship idol. Sa naunang church po, merong mga tao pong sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. That's why at that time there were many food came from the worshiping idol. Kaya sa panahon ngayon, meron pong napakaraming mga pagkain po na galing po sa mga inihain sa Diyos-Diyosan. But Christian doesn't allow to eat food from the worshiping idol, right? Pero yung mga Kristiyano ay hindi po pinapahintulutang kumain ng mga pagkain mula sa inihandog sa Diyos-Diyosan. Because it was given to demon, Dahil ibinigay po na po iyon sa demonyo. right? But even though they know it's not allowed to eat, they eat. Pero kahit alam na nilang hindi yun pinapahintulutang kumain, kinain pa rin po. Then other Christians saw. Pagkatapos nakita ng ilang Kristiyano, He eat the fruit from the worshiping idol. kinain niya yung pagkain mula sa inihandog sa Diyos-Diyosan. That's why the weak will be stumble. Kaya yung mahina po ay matitisod. So you are no longer walking in love, right? Kaya hindi ka na lumalakad ayon sa pag-ibig. That's what Apostle Paul did. 1 Corinthians chapter 8. Kaya ang ginawa ni Apostol Pablo, unang Korinto, chapter 8, Chapter 8, verse 13. chapter 8, verse 13. 1 Corinthians chapter 8, 13. Basahin po natin ng sabay-sabay. Kaya kung ang pagkain ay nakapagpapatisod sa aking kapatid, kailanman ay hindi ako kakain ng karne, upang ako'y huwag makapagpatisod sa aking kapatid. If food make my brother stumble, I will never again eat meat. Kung ang pagkain ay nakapagpapatisod sa aking kapatid, kailanman ay hindi ako kakain ng karne. We can know how much Apostle Paul was careful. Kaya malalaman natin kung gaano po naging maingat si Apostol Pablo. At the time, most of the food, right, the meat was given to idol. Sa panahong iyon po, karamihan sa mga pagkain ibinibigay sa Diyos-Diyosan ay karne. But even the food, this meat is not came from the idol, right? Idol. Pero kahit na yung karneng ito hindi po inihandog sa Diyos-Diyosan, But sometimes it can have a misunderstanding, right? pero minsan nagkakaroon po yan dyan ng maling pagkaunaw, pagkakaintindi. Many people eat from the idol, right? Dahil karamihan sa mga tao po kumakain mula sa Diyos-Diyosan. That's why Apostle Paul worried. Kaya nag-alala po sa Apostol Pablo. When I eat meat, some people have a misunderstanding. Kapag kumain ako ng karne, magkakaroon ng hindi pagkakaunawaan. Apostle Paul eat the meat from the idol? Si Apostol Pablo kumain ng karne mula sa pagkain ng Diyos-Diyosan. Apostle Paul worried. Kaya nag-alala po sa Apostol Pablo. That's why he decided, if it make us stumble, some brethren, I will not eat meat anymore. Kaya sinabi niya po, kung nakakapagpatisod sa aking kapatid, kailanman ay hindi ako kakain ng karne. Yeah. He consider other, right? Inisip niya po yung iba. Yeah. He always consider the other. Palagi niya pong isinasalang-alang ang iba. It's come from the love, right? Yan po ay nanggaling sa pag-ibig. Because he loved the brothers and sisters. Dahil inibig niya po yung mga brothers and sisters. 1 Corinthians chapter 10, Unang Korinto chapter 10, verse 23. verse 23. 1 Corinthians chapter 10, 23. Also, basahin po natin ng sabay-sabay. Lahat ng mga bagay ay matuwid, ngunit hindi lahat ng bagay ay makakabuti. Lahat ng mga bagay ay matuwid, ngunit hindi lahat ng mga bagay ay makapagpatibay. All things are lawful for me, but not all things are helpful. Lahat ng mga bagay ay matuwid, ngunit hindi lahat ng bagay ay makakabuti. All things you can do, right? Lahat ng mga bagay po pwede mong gawin. But not all things are helpful, right? Ngunit hindi lahat ng bagay ay makakabuti. You can do all things, but if not helpful, you need to avoid. Magagawa mo ang lahat, ngunit kung hindi yan makakatulong, iwasan mo. Especially it's not helpful to the other, you need to avoid it. Lalo na kung hindi ito makakatulong sa iba, iwasan mo. All things are lawful for me, but not all things are edifying.
Lahat ng mga bagay ay matuwid, ngunit hindi ang lahat ng mga bagay ay makakapagpatibay. After salvation, you can do all things, right? Pagkatapos ng kaligtasan, pwede mong magawa ang lahat. But not all things edify. Ngunit hindi ang lahat ng mga bagay ay makakapagpatibay. So even though you can do all things, but if it's not edify, you need to avoid it. Kaya kahit nagagawa mo ang lahat, kung hindi naman ito nakapagpatibay, kailangan mo itong iwasan. You have to consider the other. Kailangan mong isalang-alang ang iba. 1 Corinthians chapter 8, Unang Korinto chapter 8, verse 9. sa verse 9. Chapter 8, verse 9. Chapter 8, verse 9. Also, basahin po natin ng sabay-sabay. Subalit mag-ingat kayo, baka ang kalayaan ninyong ito ay maging katitusaran sa mahihina. Beware lest somehow this liberty of yours become a stumbling block to those who are weak. Subalit mag-ingat kayo, baka ang kalayaan ninyong ito ay maging katitusaran sa mahihina. You have the freedom, right? Meron kang kalayaan, tama po ba? After salvation, you have a freedom. Pagkatapos ng kaligtasan, meron kang kalayaan. So you need to be careful whether your freedom becomes stumbling block to the other one not. Pero kailangan mo maging maingat kung ang kalayaan mo ba ay nagiging katitusaran sa iba o hindi. Especially when there are the weak here is the weak faith. Lalo na po yung mahina dito, sila po yung mahina sa pananampalataya. In church, right, there are strong and there are weak. Sa church po, merong malakas at mahina. There are some brothers and sisters who have a strong faith. May mga kapatid na malakas ang pananampalataya. They are already mature. Sila ay matured na. But there are still many the weak who have a weak faith. Pero meron pa rin po na mayroong mahinang pananampalataya. Especially in newly saved, they are very weak, right? Lalo na po sa mga bagong ligtas, mahina po yung So pananampalataya. we need to be more careful to the weak. Kaya kailangan natin maging mas maingat sa mga mahihina. We have all the freedom. Meron tayong kalayaan. We can do all things. Magagawa natin yung lahat. So we have to consider whether it's helpful or not. Ngunit kailangan natin isalang-alang kung makakatulong ba ito o hindi. Whether it's edify or not. Kung makapagpatibay ba ito o hindi. Whether it becomes stumbling block or not. Kung ikatisod ba ito o hindi. Consider other first. Isalang-alang muna ang iba. We have to overcome selfish. Kaya kailangan nating mapagtagumpayan po yung pagiging makasarili. Okay, let's go back. 2 Timothy chapter 3. Balikan po natin ikalawang Timoteo, chapter 3. Verse 2. Sa verse 2. Yeah, so first sin, right? The lovers of themselves. Unang kasalanan, magiging maibigin sa kanilang sarili. And second, the lovers of money. Ikalawa, maibigin sa salapi. This time, right? Especially our time, the end of age, we call it the materialism or mammonism. Kaya po, lalo na sa panahong ito po, sa katapusan ng panahong ito, tinatawag po itong panahon ng mga material na bagay po o yung kayamanan ng kalayawan. It's a very prevail, right? Ito po'y hayag na hayag. That's why people have the idea, if they have money, they can do anything. Kasi sinasabi ng mga tao, kapag meron silang pera, magagawa nila ang lahat. That's why even saved Christian can be affected by them. Kaya maging mga ligtas na Kristiyano ay naapektuhan nila. We have to be careful, lover of money. Kailangan nating maging maingat sa pag-ibig sa salapi. Of course, we need the money to live this life. Siyempre, kailangan natin ng pera para mabuhay sa buhay na ito. We can use the money preciously, right? Pwede nating magamit yung pera sa makabuluhan. Money is very important to live. At yung pera ay napakahalaga para mabuhay. Money also very important to preach the gospel. At yung pera din ay mahalaga para ipangaral ang ebanghelyo. But we shouldn't love money, right? Subalit, hindi natin dapat ibigin ang pera. 1 Timothy chapter 6. Unang Timoteo, chapter 6. Chapter 6, verse 10. Chapter 6, verse 10. 1 Timothy chapter 6, verse 10. Unang Timoteo, chapter 6, verse 10. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. Sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan na ang ilang nagnasa rito ay napalayo sa pananampalataya at tinusok ang kanilang mga sarili ng maraming kalungkutan.
It said, for the love of money is a root of all kinds of evil. Sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan. We can know the love of money is a very critical thing in our Christian life. Malalaman po natin na yung pag-ibig sa salapi po ay critical na bagay sa ating buhay Kristiyano. That's why some have strayed from the faith in their greediness. Kaya nangyari pong ilang nagnasa rito ay napalayo sa pananampalataya. So if Christian love the money, they are not easy to keep their faith. Kaya kapag ang isang Kristiyano umibig sa salita, hindi po nila madaling mapanatili yung kanilang pananampalataya. Luke 16. Luke 16. Lucas chapter 16. 16 verse 13. 16 verse 13. Luke 16 verse 13. Okay, also basahin po natin ng sabay-sabay. Walang aliping makapaglilingkod sa dalawang Panginoon, sapagkat kapupuutan ng niya ang isa at ibigin ng ikalawa, o kaya'y magiging tapat sa isa at hahamakin ng ikalawa. Hindi kayo nakapaglingkod sa Diyos at sa mga kayamanan. It said, no servant can serve two masters. Sinabi ito, walang aliping makapaglilingkod sa dalawang Panginoon. Two master. Meron two master. Meron po ditong dalawang Panginoon. What's the two master? Ano yung dalawang Panginoon? Yan about verse 13. You cannot serve God and mammon. Hindi kayo makapaglilingkod sa Diyos at sa mga kayamanan. God is our master, right? Ang Diyos yung ating Panginoon. Di ba po? The one who loves the money become their master. Pero siyang umiibig sa salapi, yung pera yung kanilang nagiging Panginoon. That's why they cannot serve two master. Kaya hindi po makapaglilingkod sa dalawang Panginoon. That's why in the end they leave the Lord. Kaya sa uli, iiwanan nila ang Panginoon. They follow the money, right? Susunod sila sa salapi. That's why the love of money is all root of all kinds of evil. Kaya yung pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan. And Christian can live their faith. At yung mga Kristiyano ay maaaring iwanan nila yung kanilang pananampalataya. So, loving money is serving the money, right? Kaya yung pag-ibig sa salapi ay yung paglilingkod sa salapi. Serving the money is putting hope to the money, right? Kaya yung paglilingkod sa salapi, ibig sabihin, inilalagak mo yung pag-asa mo sa salapi. We shouldn't put our hope in the money. Huwag nating ilalagak yung ating pag-asa sa pera. Ecclesiastes chapter 5. Ecclesiastes chapter 5. Verse 10. So verse 10. Verse 10 and 11. Sa verse 10 hanggang 11. Ecclesiastes chapter 5, 10 and 11. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. Siyang umiibig sa salapi ay hindi masisiyan sa salapi, o siya mang umiibig sa kayamanan na may pakinabang, ito man ay walang kabuluhan. Kapag ang ari-arian ay dumarami silang kumakain ng mga iyon, at anong pakinabang meron ang may-ari niyon, kundi ang mamasdan iyon ng kanyang mga mata. Verse 10 said, he who loves the silver will not be satisfied with the silver. Sinasabi ng verse 10, siyang umiibig sa salapi ay hindi masisiyan sa salapi. Nor he who loves the abundance with increase, this also is a vanity. O siya mang umiibig sa kayamanan na may pakinabang, ito man ay walang kabuluhan. The one who loves the money, right? They cannot be satisfied at all. Siyang umiibig sa salapi, talagang hindi po siya makokontento. If they have 1,000, they want 10,000, right? Kapag meron na silang 1,000, gusto nilang 10,000. If they have 10,000, they want 100,000. Kapag meron ng 10,000, gusto ng 100,000. No satisfaction, right? Wala pong pagkakontento. They want more. Gusto nila ng mas marami. Because money cannot give a real happiness. Dahil yung pera po hindi makapagbibigay ng tunay na kasiyahan.
we already have a real happiness, right? Meron na po tayong tunay na kasiyahan, tama po ba? Because we have a real salvation. Dahil meron na tayong tunay na kaligtasan. Real happiness come from the Lord, right? Yung tunay na kasiyahan po yung nanggaling sa Panginoon. But if we love the money, right, we seek happiness in the money. Pero kung umiibig tayo sa salapi, hahanapin natin yung kasiyahan sa salapi. And then we will trust in the money. At tayo ay magtitiwala sa pera. Kaikan chapter 11. Kaikan chapter 11. (11:28). Kaikan chapter 11:28. Basahin po natin ng sabay-sabay. Siyang nagtitiwala sa kanyang mga kayamanan ay mabubuwal, ngunit ang matuwid ay namumukadkad na parang dahong lungtian. He who trusts in his riches will fall. Siyang nagtitiwala sa kanyang mga kayamanan ay mabubuwal. So we have to keep in mind, he who trusts in his riches will fall. Kaya kailangan nating tandaan, ang nagtitiwala sa kanyang mga kayamanan ay mabubuwal. What it mean, trust in the money? Ano po yung ibig sabihin ng nagtitiwala sa pera? It means we don't trust in God. Ibig sabihin, hindi tayo nagtitiwala sa Diyos. If we really trust in God, right, we will not trust in the money. Kung talagang nagtitiwala tayo sa Diyos, hindi tayo magtitiwala sa pera. That's why sometimes some Christian think, this time I don't have money. That's why I cannot continue my Christian life. Kaya may mga Kristiyano sa oras na ito, pagkakataong ito, wala akong pera, kaya hindi ko may pagpapatuloy yung buhay Kristiyano ko. After I earn some money, I will return to church. Kapag kumita na ako ng ilang salapi, babalik ako sa church. What do you mean? Ano pa yung ibig sabihin nun? He rely on the money, right? Siya ay nagtitiwala sa pera. He doesn't rely on God, right? At hindi siya nagtitiwala sa Diyos. God promised He will not forsake His children, right? Nangako ang Diyos, hindi niya po pababayaan ng kanyang mga anak. He promised He will provide our need. Nangako siya na pagkakaloob niya yung ating pangangailangan. It's complete misunderstanding, right? At ito po ay ganap na maling pagkaunawa. We are the Christian who rely on God, right? Tayo po yung mga Kristiyanong nagtitiwala sa Diyos. So we shouldn't rely on the money. Kaya wag tayong magtiwala sa pera. Don't trust in the money. Kaya wag pong magtiwala sa pera. Don't forget, he who trusts in his riches will fall. Kaya tandaan niyo po, siyang nagtitiwala sa kanyang kayamanan ay mabubuwal. God will take care of us. Ang Diyos po yung mag-aalaga sa atin. God will help us. Tutulungan tayo ng Diyos. We have to trust in God only. Kailangan nating magtiwala lamang sa Diyos. So, you don't need to be depressed even though you don't have money. Kaya wag po kayong ma-depress kahit na wala po kayong pera. We have our Father God. Meron po tayong amang Diyos. He will not forsake us. At hindi niya po tayo pababayaan. Hebrew chapter 13. Hebreo chapter 13. Verse 5. 13 verse 5. Hebrew chapter 13, verse 5. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. Umiwas kayo sa pag-ibig sa salapi at kayo'y masiyahan na kung anong mayroon kayo, sapagkat sinabi niya, sa anumang paraan ay hindi kita iiwan o pababayaan man. Let your conduct be without covetousness. Kaya don't love the money. umiwas kayo sa pag-ibig sa salapi. Be content with such thing as you have. At kayo'y masiyahan na kung anong meron kayo. God promised, right? Opo, nangako po yung I Diyos. will never leave you nor forsake you. Hindi kita iiwan o pababayaan man. That's why we just need to rely on the Lord. Kaya kailangan lamang nating umasa sa Panginoon. Whatever situation we are, we have to rely on the Lord. Sa anumang sitwasyon tayo naroon, kailangan nating umasa sa Panginoon. We are His children, right? Tayo po yung kanyang mga anak.
And then we need to learn we are content. At kailangan nating matutong masiyahan po. Philippians chapter 4, Pilipos, chapter 4. chapter 4, verse 11, Chapter 4, verse 11. 11 and 12. 11 hanggang 12. Philippians chapter 4, 11 and 12. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. Hindi sa nagsasalita ako dala ng pangangailangan, sapagat aking natutuhan ang masiyahan sa anumang kalagayang aking kinaroroonan. Marunong akong magpakababa at marunong din akong magpakasagana. Sa bawat bagay at sa lahat ng bagay ay natutuhan ko ang lihim sa kabusugan at maging sa kagutuman at maging sa kasaganaan at maging sa kasalatan. Verse 11, right? Pastor Paul said, I have learned in whatever state I am to be content. Sinabi po ng Apostol Pablo sa verse 11, aking natutuhan ang masiyahan sa anumang kalagayang aking kinaroroonan. Whether he is rich or poor, he learned to be content. Siya'y mahirap man o masagana, natutunan niyo pong masiyahan. Yeah, we also need to learn. Tayo din po kailangang matuto. So, but because we are not content, that's why we love the money. We love the money. Pero dahil hindi po tayo nakokontento, kaya umiibig tayo sa pera. Maybe we can just pray like this. Proverbs chapter 30. Kaya manalangin po tayo katulad nito, Kawikaan, chapter 30. Chapter 30, verse 7 hanggang 9. Chapter 30, verse 7 hanggang 9. Chapter 30, 7 hanggang 9. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. Dalawang bagay ang sa iyo'y aking hinihiling. Bago ako mamatay ay huwag mong ipagkait sa akin. Ilayo mo sa akin ang daya at ang kasinungalingan. Huwag mo akong bigyan ng kasalatan o kayamanan man. Pakainin mo ako ng pagkain na aking kinakailangan. Baka ako'y mabusog at itakwil kita at sabihin ko, sino ang Panginoon? O baka ako'y maging dukha at ako'y magnakaw at ang pangalan ng aking Diyos ay malapastangan. So we need to pray like this, right? Kaya kailangan po nating manalangin tulad nito. Give me neither poverty nor riches. Feed me with the poor allotted to me. Huwag mo akong bigyan ng kasalatan o kayamanan man. Pakainin mo ako ng pagkain na aking kinakailangan. If we are too rich, we have the possibility we deny the Lord. Dahil kung tayo po ay masagana, may posibilidad po na tanggihan natin yung Because Panginoon. we can be proud, right? Dahil maaari tayong maging mapagmataas. And if we are too poor, we can steal. At kapag tayo ay sobrang dukha, magnanakaw po Then tayo. we can profane the God's name, right? Kung gayon malalapastangan natin ng pangalan ng Diyos. That's why we can pray. Give me neither poverty nor riches. Kaya manalangin po tayo, huwag mo akong bigyan ng kasalatan o kayamanan man. We can learn to be content. Matutunan po nating makontento. So, yeah, this world, right? This world, all the people, they are lover over money, lover over money. Kaya sa sanlibutan ito, yung lahat ng mga taong ito, sila'y umiibig sa salapi. But we shouldn't follow them. Pero hindi natin kailangang sumunod sa kanila. We have to more trust in the Lord than the money. Kailangan nating higit na magtiwala sa Panginoon kaysa pera. 2 Timothy chapter 3, go back. Balikan natin yung 2 Timoteo chapter 3. Let's think about one more thing today. Pag-isipan pa natin isa pang bagay po sa araw na ito. Chapter 3, verse 2. Chapter 3, verse 2. First sin, the lover over themselves. Yung unang kasalanan, magiging maibigin sa kanilang sarili. Second, the lovers over money. Ikalawa, maibigin sa salapi. And third, boasters. Ikatlo, mayayabang. Mayayabang. Boasting can be sin, right? Ang pagmamayabang po ay kasalanan. Tama po ba? James chapter 4. Santiago chapter 4. James chapter 4, verse 16. Chapter 4, verse 16.
James chapter 4:16. Basahin po natin ng sabay-sabay. Subalit ngayon ay nagmamalaki kayo sa inyong mga kayabangan. Ang lahat ng gayong pagmamalaki ay masama. You boast in your arrogance. All such boasting is evil, right? Evil. Nagmamalaki kayo sa inyong mga kayabangan. Ang lahat ng gayong pagmamalaki ay masama. Boasting can be sin, right? Ang pagmamayabang po ay kasalanan. Maybe you saw one picture during the Bible seminar, sensation. May nakita nyo po sa Bible seminar sa sin session. The one person described a man's heart by 7 animals. Mayroon pong inilarawan po yung puso ng tao ng 7 hayop. Some maybe so, right? Nakita nyo po yun, di ba po? Among 7 animals, the first animal is a peacock. At sa 7 mga hayop po, yung unang hayop po ay yung pabo. You know peacock? Alam niyo po ba yung peacock o pabo? Peacock? Have you ever seen peacock? Nakakita na po ba kayo ng pabo? Peacock normal time, we don't know it's a peacock. Yung pabo sa normal na oras po, hindi natin nalalamang ito pala ay pabo. Because she folded tail. Dahil nakatupi po yung kanyang buntot po. But what happens if many people gather beside over the peacock? Pero pagpalagay natin meron po nagtipon sa gilid po ng isang pabo. Suddenly, she spread the tail. Bigla na lamang po lilitaw yung kanyang mga magagandang balahibo. Yeah. Oh, it's really beautiful, right? At yun po ay napakaganda. If you look at color and pattern, very beautiful, right? Kung titinayin niyo po yung mga kulay, yung hugis nito napakaganda. Peacock knows, yeah, she is really beautiful. At alam ng pabo na talagang maganda siya. But why spread when people come to her? Bakit lumilitaw po yung kanyang mga pakbukbo kapag may mga tao? Boasting. Pagmamayabang. Right? We have a heart to boast ourselves. At meron din tayong puso na pagmalaki. But sometimes your boasting can hurt the other. Pero yung inyong pagmamalaki po, pagmamayabang, minsan nakakasakit sa iba. Halimbawa, for example, in the school, after exam, you receive the score. Halimbawa sa school, kapag katapos ng exam, nakatanggap kayo ng score. But you didn't have a good score. Pero hindi maganda yung score mo. You got the score 50. Nakakuha ka ng score na 50. Among 100, you got the 50. Sa 100 po, nakuha mo 50. Not good score. Hindi magandang score po, di ba? Tama. But your classmate beside of you. Pero yung classmate mo nakatabi mo, score. What's the score? Ano yung score po? My score just 95. Yung score ko 95 lang. I couldn't have 100. At hindi ko nakuha yung 100. I just 95. Nakuha ko lang ay 95. That's why I'm so sad. Kaya 95. napakalungkot ko dahil 95. What do you feel? Ano po yung mararamdaman mo? You don't say anything. Wala kang sasabihin. I just 50. Ako'y 50 lang. You boast to you sir? Nagmamalaki ka? You will be hurt, right? Di ba masasaktan ka po, di ba? I just 95. Dahil sinabi niya 95 lang daw. But the other can be hurt, right? Pero yung isa po ay masasaktan. Yeah, boasting can be sin. Kaya yung pagmamayabang po ay kasalanan. Our time, many people loves posting in the Facebook. Right? Sa ating panahon po yung mga tao, gusto nilang mag-post. Masarap pagkain, post. Kapag may masarap na pagkain, pipicturean, ipopost. And you go some beautiful place, selfie, post. O kaya kapag nagpunta ka sa magandang lugar, magpipicture ka, ipopost mo ito. We learn, right? It's free. Natutunan natin, di ba? Malaya po ito. It's a freedom. All things Kalayaan are possible, right? Lahat ay pwede. But is it helpful? Pero makakatulong ba ito? Or is it edifying? O kaya makakapagpatibay ba ito? Some brethren who cannot eat masarap pagkain can be hurt. Right? Yung mga kapatid na hindi makakain ng ganong masarap na pagkain, masasaktan Some sila. brethren cannot go to beautiful place can be hurt. At yung mga kapatid na hindi makakapunta sa magagandang lugar, masasaktan sila. Yeah, boasting can be sin, right? Kaya yung pagmamayabang po ay kasalanan. So, 1 Corinthians chapter 13, the definition of the love also says,
1 Corinthians chapter 13, Kaya unang Korinto chapter 13, 13 verse 4. 13 verse 4. 1 Corinthians chapter 13 verse 4. Basahin po natin ng sabay-sabay. Ang pag-ibig ay matiisin at magandang loob. Ang pag-ibig ay hindi maiinggitin o mapagmalaki o hambog. It defined what's the love, right? Nilarawan po nito yung kung ano yung pag-ibig. Love does not boast, right? Ang pag-ibig ay hindi po mapagmalaki. So we need to be careful in boasting. Kaya kailangan po natin maging maingat sa pagmamayabang. Because it can be sin. Dahil maaaring ito po yung kasalanan. But as a saved Christian, we have other things that we have to boast. Pero bilang isang Kristiyano, meron po tayong bagay na ipagmamalaki. 2 Corinthians chapter 10. Ikalawang Korinto chapter 10. 2 Corinthians chapter 10 verse 17. 10 verse 17. 17. Okay. 2 Corinthians chapter 10, 17. Basahin po natin ng sabay-sabay. Ngunit siyang nagmamalaki ay magmalaki sa Panginoon. Let him boast in the Lord. Boast in Ngunit the Lord. siyang nagmamalaki, magmalaki sa Panginoon. It's what we have to boast. Kung ganyan, ano po yung dapat nating ipagmalaki? First, we have to boast knowing God. Una, kailangan natin ipagmalaki yung pagkakilala sa Diyos. Let's open Jeremiah chapter 9. Jeremias chapter 9. Jeremiah chapter 9, 23 and 24. Jeremias chapter 9 verse 23 hanggang 24. Chapter 9, 23 and 24. Okay. Basahin po natin ng sabay-sabay. Ganito ang sabi ng Panginoon, huwag magmapuri ang marunong sa kanyang karunungan, at huwag magmapuri ang kapangyarihan sa kanyang kapangyarihan. Huwag magmapuri ang mayaman sa kanyang kayamanan, kundi ang magmapuri ay dito magmapuri, na kanyang naunawaan at nakikilala ako na ako ang Panginoon na nagsasagawa ng kagandahang loob, ng katarungan, at ng katuwiran sa daigdig, sapagkat sa mga bagay na ito ay nalulugod ako, sabi ng Panginoon. 23 said, right? If you are the wise man, don't boast to your wisdom. Sinasabi ng verse 23, kung ikaw ay huwag magmapuri ang marunong sa kanyang karunungan. If you are the mighty man, don't boast to your mighty. Kung ikaw ay makapangyarihan, huwag mo ipagmalaki yung kapangyarihan If mo. you are the rich man, don't boast to your riches. Kung ikaw ay mayaman, huwag mong ipagyabang yung kayamanan mo. But 24, right? Let him who glories glory in this, that is the understand and knows me. Kundi sa verse 24, ang nagmamapuri ay dito magmapuri na kanyang naunawaan at nakikilala ko na akong Panginoon. We have to boast knowing God. Kaya nating ipagmalaki yung pagkakilala sa Diyos. After salvation, we have to endeavor to know God. Pagkatapos ng kaligtasan, kailangan nating pagsumikapang kilalanin ng Diyos. Of course, you can say that I already know God. Siyempre, hindi mo masasabi na kilala mo ng Diyos. But how much do you know God? Pero gaano yung pagkakilala mo sa Diyos? Before the famous scientist Newton said, I know God, but my knowledge is like just one sand in the sea. Alam niyo po, sinabi po ni Newton na isang tanyag na scientist po, yung kaalaman ko ay parang isang... Knowing God is just I get the one sand in the sea. Yung pagkakilala ko sa Diyos ay parang isang buhangin lang po. Naintindihan? It means I know God very small amount. Ibig sabihin, yung pagkakilala ko sa Diyos ay napakaliit. As much as we know God, our Christian life will be different. Hanggat mas kilala natin ang Panginoon, magiging iba po yung ating buhay Kristiyano. If you say that I know God a lot, kung sinasabi mong mas marami yung pagkaalam mo sa Diyos, it testifies you really doesn't know God. You really don't know God. Nagpapatunay ito na hindi mo talaga kilala ang Diyos. As you know God more and more, you will say that I know God very, very small amount.
Habang mas nakikilala mo ang Panginoon, nasasabi mo na yung nalalaman mo sa Diyos ay kaunti lamang. We have to endeavor to know God more. Kailangan mong higit na pagsumikapang kilalanin ang Panginoon. Hosea chapter 6. After 10 years, Hosea chapter 6 verse 3. Hosea chapter 6 verse 3. Hosea chapter 6 verse 3. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. At ating kilalanin, tayo'y magpatuloy upang makilala ang Panginoon. Ang kanyang paglabas ay kasintiyak ng buwang liwayway at siya'y paparito sa atin na parang ulan, tulad ng ulan sa tagsibol na dumidilig sa lupa. Let us know, let us pursue the knowledge of the Lord. At ating kilalanin, tayo'y magpatuloy upang makilala ang Panginoon. Yeah, to know God right, that's why we learn the Bible. Upang makilala ang Panginoon, kailangan natin pag-aralan ng Biblia. Because God revealed Himself through the Word of God. Dahil inihahayag ng Diyos yung kanyang sarili sa pamamagitan ng salita ng Diyos. That's why Sunday, right? It's the time we know God. We know God. Kaya ang linggo, ito yung oras upang kilalanin ng Diyos. We can learn who God is. Matututunan natin kung sino ba talaga ang Diyos. We have to know true God in the Bible. Kailangan nating makilala ang tunay na Diyos sa Biblia. Knowing God is knowing His character also. Yung pagkakilala sa Diyos ay yung pag-alam ng kanyang katangian ng pagkatao. Knowing God is also knowing His will. Yung pagkakilala sa Diyos, yung pag-alam ng kanyang kalooban. We have to know what's God's will. Kailangan nating malaman kung ano po yung kalooban ng Diyos. What God wants to us. Ano ba yung nais ng Diyos sa atin? You think about what God wants to you. Naisip niyo na po ba kung ano ba yung nais ng Diyos sa iyo? Hosea chapter 6 verse 6 also. Verse 6, basahin po natin ng sabay-sabay. Sapagkat nalulugod ako sa katapatan kaysa alay, ng pagkakilala sa Diyos kaysa mga handog na sinusunog. Yeah. We can know what does God want. At nalalaman natin kung ano yung gusto ng Diyos. Yeah. God wants we know Him rather than our sacrifice. Nais ng Diyos na mas makilala niya po natin siya kaya sa ating mga handog. Yeah. Even though we sacrifice ourselves by giving us as a burnt offering, yeah. If we don't know His will, it's not God's will. Kahit na ihandog natin yung ating sarili bilang handog na sinusunog, kung hindi natin nakikilala ang Diyos, we have to know God's will. What's God's will? Kaya kailangan nating malaman yung kalooban ng Diyos. But not only we can know God's will through the Word of God, but also we can live actual our Christian life. At di lamang natin makikilala ang Diyos sa magit ng kalooban ng Diyos, kundi magkakaroon tayo ng aktwal na pamumuhay. Until we know God, it takes time. Hanggang sa makilala natin ang Diyos, ito po'y mahabang panahon. Don't have the mind, you can know God immediately. Huwag kayong magkaroon ng kaisipan na agad mong makikilala ang Diyos. In your Christian life, you can experience many kind of things. Sa iyong buhay Kristiyano, mararanasan mo yung maraming bagay. You can suffer sometimes many afflictions. Minsan, maaari kang magdusa ng maraming kahirapan. Sometimes you can be tempted by Satan. Minsan, maaari kang matukso ni Satanas. Sometimes you have a problem with the brothers and sisters. Minsan, maaaring magkaroon ka ng problema sa pagitan ng mga kapatid. You can experience many situation, right? Maaring maharanasan mo yung maraming sitwasyon. Yeah. But through all these situation, you can know God more. Pero sa lahat ng sitwasyon nito, makikilala mo ang Diyos ng higit. Are we 34? Are we 34? Verse 8. Are we 34 verse 8? verse 8, basahin po natin ng sabay-sabay. O inyong subukan at tingnan na mabuti ang Panginoon, maligaya na ang tao na sa Kanya'y nangangandong. Taste and see that the Lord is good. Inyong subukan at tingnan na mabuti ang Panginoon.
How can it taste the Lord? Paano natin matitikman ang Panginoon? We cannot taste the Lord only through the word. Hindi natin masusubukan ng Panginoon sa magitan lamang ng salita. When we experience many oppression, the problem, we can taste the Lord. Kapag naranasan natin yung maraming kahirapan at problema, ay masusubukan natin ang Panginoon. Right? When we are in oppression, right? God is with us, right? Kapag tayo ay nasa kapigatian, ang Diyos ay kasama natin. God really help us. Ang Diyos ay talagang tumutulong sa atin. God comfort our heart. Inaaliw ng Diyos yung ating puso. Yeah, we experience, right? Kaya nararanasan natin. Then we taste. God is really good. Pagkatapos matitikman natin na ang Diyos ay talagang mabuti. It's a real knowing God. At yan yung tunay na pagkakilala sa Diyos. Knowing God is not just the knowledge, our knowledge. Yung pagkakilala sa Diyos, hindi lamang ito yung kaisipan, kaalaman. We have to know God through all our Christian life. Kailangan nating makilala ang Diyos sa ating buong buhay Kristiyanong That's why pamumuhay. Job said, Job chapter 42, Sa Job chapter 42, verse 5. sa verse 5, Job 42, verse 5. Basahin po natin ng sabay-sabay. narinig kita sa pakikinig ng tainga, ngunit ngayon nakikita ka ng aking mata. As we know, Job suffered a lot of oppression. Kaya natin nalalaman, nagdusa si Job ng matinding kapigatian. Before he suffered the oppression, he said, I have heard over you by the hearing of the ear. Bago siya nagdusa ng kapigatian, sinabi niya, narinig kita sa pakikinig ng tainga. But after he passed all the oppression, now my eye sees you. Ngunit pagkatapos niya pong malampasan ng lahat ng kapigatian, ngayon, nakikita ka ng aking mata. Before oppression, after oppression are completely different, right? Yung bago yung kapigatian at pagkatapos ng kapigatian ay talagang magkaiba. Before oppression, he knew God, konti lang. Bago yung kapigatian, ang nalalaman niya sa Diyos, kaunti But lang. after oppression, he knew God a lot. Pero pagkatapos ng kapigatian, nakilala niya ang Diyos ng mas marami. So we are saying, right? Ganun din po tayo. We have to know God. Kailangan nating makilala ang Diyos Through our Christian life, sa magitan ng ating pamumuhay Kristiyano. we have to boast knowing God. Kailangan nating ipagmalaki yung pagkakilala sa Diyos. And we also have to boast the cross of Christ. At kailangan din nating ipagmalaki yung krus ni Kristo. Galatians chapter 6. Galatia chapter 6. Galatians 6 verse 14. Galatia chapter 6 verse 14. Galatians chapter 6, 14. Okay. Basahin po natin ng sabay-sabay. Subalit wag nawang mangyari sa akin malaki maliban sa krus ng ating Panginoong Hesukristo, na sa pamamagitan nito ang salibutan ay pinako sa krus para sa akin, at ako'y sa sanlibutan. We can know what a pastor boast. At malalaman natin kung ano po yung ipinagmamalaki ni Apostol Pablo. He boasted except he only boasted the cross of Christ. Ipinagmamalaki niya po yung krus lamang ni Kristo. What it mean? Boasting the cross of Christ. Ano yung ibig sabihin ng ipagmalaki yung krus ni Kristo? We know what's the cross of Christ. At malalaman natin kung ano po yung krus ni Kristo. Christ suffered on the cross. Si Kristo ay nagdusa doon sa krus. To redeem all our sin. Upang tubusin ang lahat nating mga kasalanan. Tama ba? He suffered on the cross to save us, right? Nagdusa doon siya sa krus para iligtas tayo. That's the cross of Christ. Yan po yung krus ni Kristo. That's the gospel. Yan po yung ebanghelyo. Boasting the cross is preaching the gospel, right? Kaya yung pagmamalaki sa krus ni Kristo ay yung pangangaral ng ebanghelyo. If let's suppose you receive the very precious, great reward from somebody. Ipagpalagay natin na nakatanggap ka ng dakila at mahalagang regalo mula sa isang tao. If you have a very precious reward, gift, maybe you want to boast it to somebody, right? At marahil kapag nakatanggap ka ng malaking regalo, mahalaga, ipagmamalaki mo ito sa iba. Di ba I po? received this gift from my loved one. Natanggap ko yung regalong ito mula sa aking minamahal. It's a very precious thing. At ito ay talagang mahalaga. Right? You want to boast, right? Kaya nais mo itong ipagmalaki. We really receive the
the most precious gift, right? Talagang naranasan natin yung pinakamahalagang regalo. That's the gift of salvation. Yan po yung kaloob ng That's why kaligtasan. it's natural we want to boast. Kaya Right? natural lamang na ipagmamalaki natin ito. That's why saved Christian want to preach the gospel. Kaya Right? yung mga ligtas na Kristiyano gusto nilang ipangaral ang Ebanghelyo. What's the antonym of boast? Ano po yung kasalungat ng pagmamayabang? Ashamed. Yung Ashamed. nahihiya. We shouldn't ashamed of the gospel. Huwag Right? nating ikahiya ang Ebanghelyo. Romans chapter 1. Roma chapter 1. Romans chapter 1, 16, verse 16. Romans chapter 1, 16. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. Sapagkat hindi ko ikinahihiya ang Ebanghelyo, sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya, unay sa Hudyo at gayon din sa Griego. Yeah, Apostle Paul said, I am not ashamed of the gospel of Christ. Sinabi na po sa Pablo, sapagkat hindi ko ikinakahiya ang Ebanghelyo, For it is the power of God to salvation for everyone who believes. sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya. So we shouldn't be ashamed of the gospel, right? Kaya huwag nating ikahiya ang Ebanghelyo. We have to boast of the gospel. Kailangan nating ipagmalaki ang Ebanghelyo. We have to boast of the gospel. We have to boast of our Lord. Kailangan nating ipagmalaki ang Ebanghelyo, ipagmalaki ang Panginoon. But we don't need to boast how many we evangelize. Pero hindi natin kailangang ipagmalaki kung gaano karami yung ating na-evangelize. We just boast cross of Christ. Ipagmalaki lamang natin yung krus ni Kristo. Even though we did a lot of ministry in church, we shouldn't boast ourselves. Kahit na marami tayong nagagawang ministry sa loob ng church, huwag nating ipagmalaki yung ating sarili. Kaikan 27. Kaikan 27, verse 2. Verse 2, basahin po 27 verse 2, basahin po natin ng sabay-sabay. Purihin ka ng ibang tao at huwag ng iyong sariling bibig, ng dayuhan at huwag ng iyong sariling mga labi. Even though we did a lot of God's work, we don't need to boast. Kahit na marami tayong nagagawang gawain ng Diyos, hindi natin kailangan magmalaki. Let other men praise you and not your own mouth. Purihin ka ng ibang tao at huwag ng iyong sariling bibig. After we did a lot of God's work, if we boast it, we will lose our reward, right? Kung marami tayong nagagawang paglilingkod at ipinagmamalaki natin ito, hindi na po natin matatanggap yung gantimpala. So we have to always boast our Lord. Kaya kailangan natin palaging ipagmalaki lamang ang ating Panginoon. Then when we stand before the Lord, we will have the thing really we can boast. At kapag tumayo na tayo sa harapan ng Panginoon, meron talaga tayong bagay na ipagmamalaki. The last verse, Philippians chapter 2. Huling verse, Philippians chapter 2, Pilipos. Chapter 2, 16. Chapter 2, verse 16. Philippians chapter 2, 16. Also, basahin po natin ng sabay-sabay. Na nanghahawakan sa salita ng buhay upang may pagkapuri ako sa araw ni Kristo na hindi ako tumakbo ng walang kabuluhan, ni nagpagalman ng walang kabuluhan. Here, I may rejoice in the day of Christ that I have not learned in vain or labored in vain. Upang may pagkapuri ako sa araw ng Kristo na hindi ako tumakbo ng walang kabuluhan, ni nagpagalman ng walang kabuluhan. In Korean translate, it said, I have things that I can boast when I stand before the Lord. Sa Korean translate po, mayroon akong bagay na ipagmamalaki sa araw ni Kristo. When you stand before the Lord, you can boast. Kapag pag tumayo ka na sa harapan ng Panginoon, mayroon kang ipagmamalaki. But if we boast ourselves here, we don't have anything to boast. Pero kung ipagmamalaki natin yung ating sarili dito, wala na po tayong ipagmamalaki. So
uh, yeah, so we shouldn't boast in this world, right? Kaya huwag tayong magmalaki sa mundong ito. We have to only boast our Lord and the gospel. Ipagmalaki lamang natin ang ating Panginoon at ang Ebanghelyo. So the sin of the last days, we need to be careful to avoid. Kaya sa mga kasalanan ng katapusan ng panahong ito, kailangan po nating iwasan. Let's continue next time. Kaya pag-aralan natin ito sa sunod. Let's pray together. Tayong lahat po ay manalangin. Dear merciful and gracious Father, mahal naming Ama na mahabagin at mapagpala, thank you for saving us from sin and eternal destruction. Salamat po sa pagliligtas sa amin mula sa kasalanan at walang hanggang pagkawasak. Thank you for guiding us to abide in church until now. Salamat po sa pagkapatnubay sa amin na manatili sa church magpahanggang ngayon. We know that we are living at the end of age. At nalalaman namin na kami po ay nabubuhay na sa katapusan ng panahon. That's why the sin of the last day are so prevalent in our time. Kaya po yung mga kasalanan sa katapusan ng panahon ay hayag na hayag. Please separate us from the sin of the end of age. Kaya pakiusap, ihiwalay niyo po kami sa mga kasalanan ng sanlibutan ito. Let us more endeavor to gather together in church. At kaya nawa, higit naming pagsumikapang manatili sa church ng higit. And let us glorify our Lord through our remaining life. At nawa, luwalhatiin namin ang aming Panginoon sa aming natitirang buhay. Especially from today, young adult crew will have the retreat in retreat center. Higit sa lahat, magmula ngayong araw, magkakaroon ng young adult retreat yung mga kabataan sa retreat center. Usually, all the youth member can join the retreat. Patnubayin niyo po ang lahat ng mga kabataan po na makasama na yung adult retreat. And through the youth retreat, all the youth member can be more strong in the faith. At sa magitan ng youth retreat, ang lahat ng mga youth member ay maging matatag sa pananampalataya. And help them to be prepared as the instrument of the gospel. At tulungan niyo po sila na maging handa upang maging kagamitan para sa Ebanghelyo. We only rely on your mercy and gracious. Kami po ay nagtitiwala lamang sa iyong habag at biyaya. We pray in Jesus' name. Idinadalangin po namin ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.